Nakaluhod ako sa malamig na sahig. Tinitiis ang matinding kirot sa aking likuran habang minamasahe ang namamanhid na mga binti ni Doña Remedios. Kahit hirap na akong huminga dahil sa laki ng aking tiyan, 7 buwan ang dinadala kong kambal. Pilit ko pa ring ipinapakita ang aking pagiging masunuring menugang. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa aking pagod. Ang marahas na pagbuhos ng ulan ay lumilikha ng isang nakabibinging ingay sa bubungan ng mansyon. Dahan-dahan naman, Alana. Napaka-clumsy mo talaga kahit kailan. Ang maasim na boses ni Doña Remedios ang pumutol sa katahimikan. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakayuko. Tila isang aliping walang sariling tinig. Tumayo ako ng dahan-dahan upang kuhanin ang kanyang gamot sa kusina nang marinig ko ang pamilyar na boses ni Bianca mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. Kasunod nito ay ang mahinang tawa ng aking biyenan na tila isang huni ng ahas. Don't worry, Bianca. Lorenzo is already tired of her dramatic acting. Wika ni Doña Remedios. Ang boses niya ay malinaw pa sa sikat ng araw kahit may bagyo. Nakuha na natin ang pirma niya sa waiver ng mga lupain ng magulang niya. Ngayong gabi, itatapon na natin ang basurang yan. Lorenzo will never choose a penniless martyr over a woman like you who can help his career. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang basong hawak ko ay muntik ng malaglag. Ngunit hinigpitan ko ang aking kapit hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Ang waiver na pinirmahan ko kahapon, ang akala ko ay para sa insurance ng aming mga anak, ay isa palang bitag. Are you sure, tita? Baka magmakaawa na naman siya kay Lorenzo. Malanding sagot ni Bianca. Hayaan mo siya. Lorenzo knows that a captain in the border patrol needs a wife with connections, not a woman whose only talent is to cry and get pregnant, dagdag pa ng matanda. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng mansyon. Pumasok si Lorenzo. Basang-basa ng ulan, ang kanyang uniforme ay may bakas ng putik. Agad akong lumapit sa kanya. Umaasang ang lalaking pinangakuan ko ng buhay ay itatama ang lahat. Lorenzo, kailangan nating mag-usap. Ang waiver, hindi ko natapos ang aking sasabihin. Isang itim na maleta ang marahas na ibinalibag ni Lorenzo sa aking paanan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol na sahig ay tila isang haton ng kamatayan. Layas, Alana. I have no room for a traitor and a liar in this house. Malamig niyang sabi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig, ay ngayon ay tila 2 piraso ng yelo na bumabaon sa aking kaluluwa. Traitor? Lorenzo, ano ang sinasabi mo? Buntis ako, dala ko ang mga anak mo. Ang boses ko ay nanginginig, hindi habil sa takot, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pait na nagsisimulang bumalot sa akin. Ang mga batang yan? Itinuro niya ang aking tiyan ng may pandidire. Who knows kung sa akin ba talaga yan? My mother showed me the photos, Alana. Ang pakikipagkita mo sa lalaki mo habang wala ako sa border. You used me to get a comfortable life, and now it ends. Lumabas si Doña Remedios at Bianca mula sa library. May mga ngisi sa kanilang mga labi na tila nanalo sa isang laro. You heard him, Iha. Layas na. You don't belong here anymore. Pangungutya ni Bianca habang nakasandal sa braso ni Lorenzo. Hindi mo ba naririnig, Lorenzo? I am pregnant. It's raining outside. Sa wakas ay sumabog ang aking damdamin, ngunit walang luhang lumabas sa aking mga mata. It's not my problem anymore. Security, ilabas ang babaeng ito, sigaw ni Lorenzo bago tumalikod at umakyat sa hagdan nang hindi man lang ako muling nilingon. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga gwardiya ay papalapit sa akin, isang kakaibang pakiramdam ang lumaganap sa aking katawan. Ang bawat salita, bawat pang-iinsulto, at ang pagtataksil ng lalaking minahal ko ay tila mga martilyong dumudurog sa lumang alana. Ang bawat piraso ng aking pagkatao na marunong magmakaawa ay unti-unting naglalaho, pinapalitan ng isang nakabibinging katahimikan.
Ito na ba ang kapalit ng lahat ng aking sakripisyo? Ang ituring na basura matapos sipsipin ang lahat ng mayroon ako? Tumingin ako kay Doña Remedios na ngayon ay prenteng nakaupo sa kanyang sofa. Tumingin ako kay Bianca na tila isang reynang nakamit ang korona. At huli, tumitig ako sa likod ni Lorenzo na unti-unting naglalaho sa dilim ng pasilyo. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy ulan at amoy ng aking sariling pagkatalo. Ngunit sa loob ng aking isipan, may isang apoy na nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Sa halip, dahan-dahan kong hinubad ang aking wedding ring. Ang gintong singsing na simbolo ng aking pag-aalipin ay kuminang sa ilalim ng ilaw bago ko ito binitawan. Ang marahang tunog nito sa sahig ay tila isang tuldok sa huling pangungusap ng aking lumang buhay. Salamat, bulong ko. Sapat na ang lakas upang marinig nila. Lumingon si Doña Remedios, ang kanyang kilay ay kumunot sa pagtataka. Anong sabi mo? Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang titig na walang halong takot. Isang titig na kasing talas ng isang patalim. Salamat dahil pinalaya niyo ako sa ilusyong ito. Inakala ko na ang pamilyang ito ay isang tahanan, ngunit isa pala itong libingan. At ngayong gabi, ang Alana na kilala niyo ay patay na. Tumalikod ako at binuhat ang aking maleta. Sa bawat hakbang ko palabas ng mansyon, naramdaman ko ang bigat ng aking tiyan. Ngunit ang aking isipan ay naging kasing linaw ng kristal. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay hindi na nagdadala ng ginaw, kundi isang ure ng pagbibinyag. Paglabas ko ng gate, sa ilalim ng madilim na langit, kinuha ko ang isang maliit na cellphone mula sa aking bulsa. Isang bagay na itinago ko sa loob ng maraming taon bilang huling koneksyon sa aking nakaraan. Pinindot ko ang kaisa-isang numero na nakarehistro doon. Matagal ang bawat tunog ng pagring, tila nakikipagpaligsahan sa kulog. Hanggang sa isang baritono at pamilyar na boses ang sumagot. Hello? It's me. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig. Sunduin niyo ako sa kanto ng San Sebastian. Tapos na ang pagpapanggap, Uncle. I'm coming home. Alana? Is it really you? We've been waiting for this day for 12 years. Yes. At sabihan mo ang board, the throne has been empty for too long. The Queen is coming back to claim what's hers. Pinatay ko ang tawag. Isang maranyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa aking harapan. Ang mga headlight nito ay tumatama sa aking basang mukha. Bumukas ang pinto at isang lalaking nakasuit ang lumabas. Mabilis na payong ang itinakip sa akin upang hindi na ako mabasa. Welcome back, Director. Wika niya nang may malalim na paggalang. Sumakay ako sa loob ng sasakyan. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa mansyon ng mga Lorenzo. Isang anino na lamang sa gitna ng bagyo. Magdiwang na kayo sa huling pagkakataon, Remedios, Lorenzo. Bulong ko sa aking sarili, habang ang sasakyan ay mabilis na humaharurot palayo. Dahil kapag nagtagpo muli ang ating mga landas, sisiguraduhin kong wala na kayong kahit anong luhang matitira para iiyak. Ang dilim ng gabi ay naging saksi sa aking muling pagsilang. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Tinatangay ang bawat bakas ng aking kahinaan patungo sa limot. 12 taon ang mabilis na lumipas. Tila mga pahina ng isang lumang libro na tinangay ng malakas na hangin. Ang Manila Peninsula ay punong-puno ng mga naglalakihang pangalan sa industriya, politika, at militar. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ay amoy ng mamahaling pabango, alak, at ang nakalalasing na bango ng kapangyarihan. Ito ang National Security Gala, kung saan ang bawat ngiti ay may katumbas na interes, at ang bawat pakikipagkamay ay isang transaksyon. Sa isang sulok ng ballroom,
nakatayo ang pamilya Lorenzo. Hindi na sila ang mga hare at reyna na naalala ko. Si Lorenzo, na dati ay isang makisig na kapitan, ay ngayon ay tila pasan ang daigdig sa kanyang mga balikat. Bagamat suot niya ang kanyang pinakapormal na uniforme, baka sa kanyang muka ang pagod at ang unti-unting pagbagsak ng kanilang shipping business. Sa tabi niya, si Bianca ay pilit na nagpapakitang gilas sa suot niyang gown. Ngunit ang kanyang mga alahas ay tila hindi na kasing ningning ng dati. Lorenzo, kailangan nating makuha ang endorsement ng bagong direktor ng cybersecurity, bulong ni Doña Remedios, na ngayon ay gumagamit na ng tungkod, ngunit ang talas ng kanyang mga mata ay hindi nagbago. Kung hindi, tuluyan ang kukunin ng mga bangko ang ating mga barko. Ang babaeng yon ang may hawak ng susi sa ating kaligtasan. I know, Mom. Just wait for the announcement, sagot ni Lorenzo na may halong inis. Biglang tumahimik ang buong paligid. Ang mga malalakas na tawanan ay napalitan ng mga bulungan ng paghanga. Ang mga pinto ng ballroom ay bumukas ng malawak at ang mga spotlight ay tumama sa isang figura na tila nagmula sa isang panaginip. Dahan-dahan akong naglakad sa gitna ng pulang alpombra. Suot ko ang isang itim na terno na gawa sa seda, na yakap ang bawat kurba ng aking katawan sa isang paraang nagpapakita ng otoridad at hindi ng pagnanasa. Ang aking buhok ay maingat na nakaayos paitaas. Inilalantad ang aking leeg at ang malamig na kislap ng aking mga mata. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig ay tila isang metronome. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay may mensahe. Ladies and gentlemen, Ang boses ng MC ay umalingonggaw. please welcome the new director of the Cybersecurity Bureau, Director Alana V. Santos. Ang buong silid ay sumabog sa palakpakan. Lumakad ako patungo sa harapan, hindi man lamang tinitingnan ang mga tao sa paligid. Ang aking isipan ay parang isang computer program. Mabilis, lohikal, at walang puwang para sa emosyon. Nang marating ko ang entablado, lumingon ako sa madla. Ang aking paningin ay dumapo sa pamilya Lorenzo sa isang saglit. Sapat na upang makita ang panlalaki ng mga mata ni Lorenzo at ang biglang pagputla ng mukha ni Doña Remedios. Ngunit hindi ko sila binigyan ng kahit anong senyales ng pagkilala. Para sa akin, sila ay mga estatwa lamang sa isang museum ng aking nakaraan. Matapos ang aking maikling talumpate, bumaba ako upang makihalubilo sa mga matataas na opisyal. Hindi nang tagal, naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Isang presensyang dati ay nagpapatibok ng aking puso, ngunit ngayon ay nagdadala lamang ng isang malalim na pagkamuhi. Director Santos? Ang boses ni Lorenzo ay nanginginig. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Isang matamis at formal na ngiti ang iginawad ko sa kanya. Ang uri ng ngiti na ibinibigay sa isang taong ngayon mo pa lamang nakatagpo. Yes? Do I know you, Mr.? Tanong ko sa kanya. Ang aking boses ay malambing, ngunit may talim ng yelo na kayang humiwa sa kaluluwa. Si Lorenzo ay tila nabulunan sa sarili niyang laway. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at isang uri ng pighati na 12 taon ko ring dinala. It's me, Lorenzo. Lorenzo. Hindi mo ba ako matandaan? You look exactly like... I'm sorry, Mr. Lorenzo. Putol ko sa kanya. Bago pa niya mabanggit ang pangalan na matagal ko nang ibinaon. Marami akong kamukha sa mundong ito, lalo na ang mga taong biktima ng kahapon. Ngunit sigurado ako, ito ang unang pagkakataon na nagtagpo ang ating mga landas. Impossible, bulong niya. Ang kanyang mga kamay ay tila gustong humawak sa aking braso, ngunit agad siyang hinarangan ng aking mga security personnel. Sa sandaling yon, lumapit si Bianca. Ang kanyang muha ay puno ng takot at pagtataka. Tumingin siya sa akin at ang aming mga mata ay nagtagpo.
Nakita ko sa kanya ang alaala ng gabing iyon sa ulan. Ang gabi kung saan ipinagpalit niya ang kanyang dangal para sa isang mansyong ngayon ay guguho na rin. Alana? Ang boses ni Bianca ay tila isang mahinang huni. Director Santos ang itawag mo sa akin, madam. Tugon ko nang hindi nawawala ang aking kalmado. Hindi tayo magkakilala upang tawagin mo ako sa aking unang pangalan. At kung tungkol ito sa kontrata ng inyong shipping company, maaari kayong makipag-ugnayan sa aking sekretarya sa susunod na buwan. Masyado akong abala sa mga bagay na may tunay na halaga. Tinalikuran ko sila ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ko palayo ay tila isang sampal sa kanilang pagkatao. Naramdaman ko ang matinding kasiyahan sa aking dibdib. Hindi ang uri ng kasiyahan na nagpapatawa, kundi ang kasiyahang nagmumula sa kapangyarihan ng pagiging isang estranjero sa mga taong akala ay pagmamay-ari kanila. Habang naglalakad ako patungo sa bar upang kumuha ng inumin, isang marahang tunog ng nabasag na kristal ang umalingaw-ngaw sa ballroom. Ang baso ng champagne na hawak ni Bianca ay nahulog at kumalat sa sahig. Ang mga piraso nito ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Hindi maaari! Ang panginginig ng boses ni Bianca ay narinig ng mga taong malapit sa kanya. Patay ka na. Dapat ay matagal ka ng patay. Hindi ako lumingon. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone at nag-type ng isang maikling mensahe para sa aking team sa labas. Phase 1 is complete. Release the first set of audit reports for the Remedios shipping tomorrow morning. Let them feel the chill before the storm. Itinago ko ang aking telepono at humarap sa bintana. Nakatingin sa malawak na syudad ng Maynila. Ang mga bituin sa langit ay tila mga saksi sa aking panunumpa. Ngayong gabi, ang muling pagtatagpo ay simula pa lamang. Sisiguraduhin kong ang bawat luha na ibinuhos ko sa ilalim ng ulan ay mababayaran ng bawat sentimo ng kanilang danggal. Ang loob ng aking headquarters ay tila isang kuta ng hinaharap. Ang bawat dingding ay nababalutan ng mga digital na screen na magpapakita ng dumadaloy na mga code at real-time surveillance data. Sa gitna ng lahat ng teknolohiyang ito, naroon ang aking dalawang pinakamahalagang kayamanan, sina Leo at Leah. Sa edad na 12, ang kanilang mga daliri ay sumasayaw sa mga keyboard nang may bilis na hindi kayang tapatan ng kahit sino eksperto sa bureau. Mommy, the back door into Remedios shipping is wide open, wika ni Leo habang hindi inaalis ang paningin sa monitor. Ang kanyang boses ay may halong excitement, ngunit bakas ang kalino na higit pa sa kanyang edad. Nahanap ko na ang mga itinatago nilang account sa Cayman Islands. It's not just money laundering. They're selling sensitive logistics data to foreign entities. Good job, Leo. Pagpuri ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Leah, how about the local assets? Naka-freeze na ang lahat, Mami. Sagot ni Leah nang may mapanuring ni Iti. Isang pindot ko lang, ang lahat ng credit lines nila sa mga major banks ay magsasara. They won't even have enough cash to pay for their mansion's electricity by next week. Tinitigan ko ang mga anak ko. Sila ang bunga ng aking pagdurusa, ang mga buhay na patunay na hindi ako tuluyang nawasak sa ilalim ng ulan 12 taon na ang nakalilipas. Sa bawat algorithm na ginagawa nila, tila sila ang bumubuo muli sa bawat piraso ng aking nadurog na danggal. Stay alert. Today, we will let the mouse enter the trap. Bulong ko. Pagdating ko sa aking opisina, sa itaas na palapag ng Cybersecurity Bureau, ang aking sekretarya ay agad na lumapit. Direktor, nasa lobby po ang pamilya Lorenzo. Kanina pa po silang 8:00 ng umaga. Gusto raw po nilang humingi ng urgent meeting tungkol sa audit na ipinadala natin kagabi. Tiningnan ko ang aking relo. Mag-aalauna na ng hapon. Hayaan mo silang maghintay. Bigyan mo sila ng mainit na tubig. Walang kape, walang asukal. Sabihin mo, busy ang direktor sa mga national security matters. Lumipas ang 5 oras. 5 oras ng paghihintay sa isang malamig na lobby. Sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng mga empleyado ng gobyerno.
Gusto kong maramdaman nila ang bawat segundo ng pagkainip, ang bawat sandali ng kawalang katiyakan na ipinaranas nila sa akin noon habang naghihintay ako sa kanilang pansin. Eksaktong 6:00 ng gabi, pinayagan ko silang pumasok. Bumukas ang pinto ng aking opisina at pumasok si Doña Remedios. Nahalatang pagod at nanginginig ang mga kamay. Kasunod si Lorenzo na tila isang anino ng kanyang dating sarili. "Direktor, sa wakas!" Bungad ni Doña Remedios. Pilit na itinatago ang galit sa kanyang boses. "Masyado yatang naging agresibo ang iyong mga tauhan. Ang Remedios Shipping ay isang kagalang-galang na kumpanya. Ang audit na ito ay isang pagkakamali." Hindi ako tumingin sa kanila. Patuloy ako sa pagbabasa ng mga dokumento sa aking desk. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga, lalong nagpapataas ng tensyon sa loob ng silid. "Error?" Marahan kong tanong bago dahan-dahang iniangat ang aking tingin. Sa ilalim ng aking pamumuno, walang puwang ang pagkakamali. Ang nakita namin ay hindi lamang simpleng maling accounting. Nakita namin ang pagtataksil. Alana, please. Pagsingit ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Ayusin natin ito. Alam kong ikaw yan. Huwag mong idamay ang negosyo ng pamilya dahil sa personal nating nakaraan. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang bawat tunog ng aking upuan sa sahig ay tila isang babala. Lumapit ako sa kanila. Ang aking mga kamay ay nasa likuran. Ang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan. Personal na nakaraan? Tumawa ako ng mahina, isang tawang walang kasing pait. Mr. Lorenzo, sa tingin mo ba ay gagamitin ko ang resources ng gobyerno para lamang sa isang lalaking kinalimutan ko na? Ang audit na ito ay para sa bayan. Ang pamilya mo ang naguugnay sa sarili nyo sa mga kriminal. At ako? Ako lang ang naniningil ng utang na matagal nyo nang hindi binabayaran. Lumapit ako kay Doña Remedios. Sapat na upang maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na ngayon ay may halong pawis ng takot. Naalala mo ba ang sinabi mo noon na ang isang basura ay dapat itapon? Ngayon, tignan mo kung sino ang nakatayo sa harap mo. Ang basurang itinapon mo ang may hawak ng lubid na nakapulupot sa leeg ng iyong kumpanya. Hindi mo ito magagawa! Sigaw ni Remedios. Ang kanyang muka ay namula sa galit at takot. I have connections. Sisiguraduhin kong matatanggal ka sa pwestong ito. Connections? Kinuha ko ang isang flash drive mula sa aking bulsa at inilapag sa harap niya. Dito nakalagay ang lahat ng ebidensya ng inyong pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang giyera ekonomiko. Subukan mong tumawag sa kahit sinong kakilala mo at sisiguraduhin kong ang tawag na iyon ang magiging huling ebidensya na kailangan ko para ipakulong ka habang buhay. Napahawak si Remedios sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo. Si Lorenzo ay napatulala. Tila ngayon lamang niya napagtanto ang laki ng bangin na nasa pagitan namin. Hindi mo lang ako binigo bilang asawa, Lorenzo. Wika ko, habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Binigo mo ang bayan mo, at sa ilalim ng aking panunungkulan, walang sinuman ang higit pa sa batas. Lalo na ang mga taong tulad nyo. Bumukas ang monitor sa aking likuran, nagpapakita ng isang alert mula sa stock market. Ang graph ng Remedios Shipping ay pababa ng pababa, tila isang bumabagsak na eroplano. Isang paalala lamang, bulong ko bago bumalik sa aking upuan. Ang bukas ay magdadala ng mas malakas na bagyo. Mas mabuti pang simulan nyo ng mag-empake dahil ang mansyong tinitirhan nyo. Kasama na rin yan sa mga aarestuhin namin. Wait, Alana! Sigaw ni Lorenzo nang palabas na sila, hinarangan ng aking mga security. Director Santos, pagtatama ko sa kanya nang hindi tumitingin. Lumabas na kayo. May mga tunay na bayaning kailangan kong protektahan at wala kayo sa listahang yun. Nang sumara ang pinto, ang katahimikan sa opisina ay napalitan ng tunog ng isang alert sa aking computer. Isang bagong mensahe ang lumabas sa screen na nagmula sa encryption ni Leo. Mommy, look at this.
May nakita kaming encrypted file sa server ni Lorenzo. It's titled, The Twins. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi lamang sila ang tinitignan ko. Mayroon silang alam tungkol sa aking mga anak. Ang pangalang nakasulat sa screen ay tila isang malakas na dagundong sa aking pandinig. The Twins. Sa loob ng 12 taon, ginawa ko ang lahat upang itago ang pagkatao ng aking mga anak mula sa pamilya Lorenzo. Ngunit sa digital na mundong ito, walang lihim na hindi nahuhukay. Ang takot na naramdaman ko ay hindi nagtagal. Agad itong napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Kung balak nilang gamitin ang aking mga anak bilang bala laban sa akin, sisiguraduhin kong sa kanila sasabog ang sandatang iyon. Kinabukasan, ang balita sa social media at mga tabloid ay puno ng aking pangalan. Isang viral blog post ang kumakalat. Ang mapaghiganting direktor, paano ginagamit ng isang dating mahirap na babae ang kanyang posisyon upang wasakin ang isang kagalang-galang na pamilya. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan. Nagpipinta sa akin bilang isang babaeng nanggamit lamang ng kasal upang makaakyat sa lipunan. Mommy, the IP address points to a private residence in Forbes Park. Wika ni Leah. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa harap ng tablet. It's Bianca's laptop. She's using a burner account to spread these. Don't take it down yet, Leah, utos ko habang inaayos ang aking suit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan nating umakyat ang tensyon. Mas masarap pabagsakin ng isang taong akala niya ay nasa rurok na siya ng tagumpay. Nagpasiya akong harapin ang ahas sa kanyang sariling lungga. Isang sikat na restaurant sa Makati ang napili ko, kung saan alam kong nagtitipon ang mga kaibigan ni Bianca para sa kanilang lingguhang tsismisan. Pagpasok ko pa lang, ang mahihinang bulungan ay tila mga huni ng mga kulisap. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang iba ay may halong pandidire. Ang iba ay may halong takot. Naroon si Bianca sa gitna ng isang mahabang lamesa, may hawak na baso ng wine, at tila nagpupunas ng peking luha. I don't know what we did to deserve this. Ang boses niya ay sadyang nilakasan upang marinig ng lahat. Gusto lang naman naming protektahan ang dangal ng pamilya Lorenzo. Alana was always unstable. Is that so, Bianca? Ang boses ko ay bumasag sa kanyang pag-aacting. Tumigil ang lahat. Dahan-dahan akong lumapit. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Tumayo si Bianca, pilit na itinatago ang pagkagulat sa likod ng isang mapanirang ngiti. Director Santos. Oh, I didn't know you frequent places like this. Akala ko, sa mga karinderya ka pa rin sanay kumain. Pangungutya niya. Hindi ako kumurap. Nanatili akong nakatitig sa kanya. Isang titig na nagpapakita ng aking higit na antas. Masyado kang maraming sinasabi tungkol sa dangal, Bianca. Ngunit nakalimutan mo yata ang ibig sabihin yon nang pasukin mo ang kama ng asawa ko habang asawa ko pa siya. That was years ago. Lorenzo chose me because I am his equal, sigaw niya. Ang kanyang muka ay nagsisimula ng mamula. At ngayon, gagamit ka ng kapangyarihan para gipitin kami? You're just a bitter ex-wife. Bitter? Kinuha ko ang isang makapal na folder mula sa aking bag at inilapag ito sa lamesa sa harap niya. Bianca, hindi ako nandito para pag-usapan ang nakaraan. Nandito ako para sa katotohanan. Ang folder na yan ay naglalaman ng mga ebidensya ng iyong mga private transactions. Hindi lang sa pera, kundi pati na rin sa ibang mga lalaki habang asawa mo si Lorenzo. Nagbago ang kulay ng mukha ni Bianca. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga litrato at chat logs na nakuha ni Leo at Leah mula sa kanyang mga itinatagong cloud accounts. Ang mga kaibigan niya ay nagsimulang mag-agawan para makasilip. Ang kanilang mga bulungan ay napalitan ng mga singhap ng paggagulat. This is edited. Fake ito, sigaw ni Bianca.
ngunit ang boses niya ay wala ng kapangyarihan. Lahat na nakikita nyo ay verified digital forensics. Wika ko ng may malamig na otoridad. At ang artikulong ipinakalat mo kaninang umaga? Nakatrace na sayo ang lahat. Bukas, hindi lang ang pamilya Lorenzo ang babagsak, kundi pati na rin ang peking reputasyon na ipinundar mo sa loob ng 12 taon. Lumapit ako sa kanya, ibinulong ko ang mga salitang tanging siya lang ang makakarinig. Huwag mo nang subukang hawakan ang kahit anong impormasyon tungkol sa mga anak ko, Bianca. Dahil kapag ginawa mo yon, sisiguraduhin kong ang susunod na folder na ilalabas ko ay magdadala sa iyo ng diretso sa impyerno. Tumalikod ako at naglakad palabas. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng restaurant. Pinagtitinginan ng mga taong dati ay tinitingala siya. Ang kasiyahan sa aking dibdib ay hindi nagmula sa galit, kundi sa katotohanang ang bawat kasinungalingan ay may katapat na kabayaran. Pagsakay ko sa aking sasakyan, biglang tumunog ang aking personal na teleponyo. Isang hindi rehistradong numero. Director Santos? Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng pananakot. Isang boses na hindi ko nakikilala. Masyado kang nakatuon sa pagpapabagsak sa mga Lorenzo. Nakalimutan mo yata na ang mga bata ay kailangang sunduin sa paaralan sa loob ng 10 minuto. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang aking kamay ay mahigpit na humawak sa manibela. Sino ito? Alam ko kung nasaan ang mga anak mo, Alana. At alam ko rin kung ano ang tunay nilang pagkatao. Ang boses ay tumawa ng mahina bago naputol ang tawag. Drive! Sigaw ko sa aking driver. Sa paaralan ng mga bata, na yun din! Ang bawat segundo sa loob ng sasakyan ay tila isang habambuhay na pagpaparusa. Ang tibok ng aking puso ay mabilis at marahas, tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Paghinto ng sasakyan sa tapat ng paaralan, hindi ko na hinintay na pagbuksan ako ng pinto. Halos tumakbo ako patungo sa gate. Ang aking paningin ay pilit na hinahanap ang 2 pamilyar na figura. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng akasya, nakita ko sila. Ngunit hindi sila nag-iisa. Nakatayo sa harap nila si Lorenzo. Hawak niya ang mga kamay ni Leo at Lia. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha at hindi maipaliwanag na pait, habang nakatitig sa mga batang may mga matang eksaktong katulad ng sa kanya. Bitawan mo sila! Ang boses ko ay matalas pa sa kislap ng kidlat. Napatalon sa gulat si Lorenzo. Agad na kumawala ang kambal at tumakbo patungo sa akin. Mami! Sabay nilang sigaw. Niyakap ko sila ng mahigpit. Nanginginig ang aking buong pagkatao sa takot na baka mawala sila sa akin sa pangalawang pagkakataon. Alana, sila ba ang mga anak natin? Ang boses ni Lorenzo ay nanginginig, puno ng pagsisisi na 12 taon na huli ang pagdating. Wala kang anak dito, Lorenzo. Tugon ko habang hinarap siya ng may malamig na otoridad. Ang mga batang ito ay akin. Sila ang bunga ng aking paghihirap nung itinapon mo kami sa gitna ng bagyo. Don't you ever dare touch them again. But Alana, look at them! Sila ang mga Lorenzo na hinahanap ko. Hindi sila Lorenzo. Sila ay mga Santos. Putol ko sa kanya. At kung balak mong gamitin ang pananakot sa telepono para makuha ang atensyon ko, nagkakamali ka. Anong pananakot? Wala akong alam sa sinasabi mo, giit niya. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ano? Si Mommy? Saang ospital? Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Alana, si Mommy, inatake siya sa puso. Sinasabi ng mga doktor na critical siya. Please, kahit para sa kanya na lang, pumunta tayo doon. Utang na loob, Alana. Matanda na siya. Utang na loob. Ang 2 salitang iyon ang pinakamalaking tanikala sa kulturang Pilipino. Ang sandatang laging ginagamit ng mga mapagsamantala.
Ngunit para sa akin, ang utang na yon ay matagal ko nang binayaran ng dugo at luha. Sumakay kayo sa sasakyan, Leo, Lia, utos ko sa mga bata. Pinanood ko silang makapasok ng ligtas bago ako muling humarap kay Lorenzo. Pupunta ako, Lorenzo. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil gusto kong makita ang huling pagtatanghal ng iyong ina. Pagdating sa St. Luke's Medical Center, ang paligid ay puno ng drama. Naroon si Bianca na tila isang nagdadalamhating biyuda at si Lorenzo na hindi mapakali sa labas ng ICU. Sa loob ng salamin na pinto, makikita si Doña Remedios na nakahiga, napapalibutan ng mga kumikislap na makina at mga tubo. "You heartless woman!" sigaw ni Bianca nang makita ako. "Dahil sa iyo kaya nangyayari ito kay tita. Ang pagpapasara mo sa shipping lines ang pumatay sa kanya." Hindi ko siya pinansin. Lumapit ako sa attending physician na nakatayo sa isang tabi. "I am Director Alana Santos of the Cybersecurity Bureau. At ito ang aking personal cardiologist, si Dr. Arieta, ang head ng Heart Institute." Isang matikas na doktor ang lumapit sa aking tabi. Nagulat ang mga doktor ng ospital. Pumasok si Dr. Arieta sa loob ng ICU at matapos ang ilang minuto ng pagsusuri sa mga monitor, lumabas siya na may hawak na tablet. Director, ang lahat ng vital signs ay normal. Wika ni Dr. Arieta sa boses na sapat na maririnig ng lahat. Ang ECG pattern ay hindi magpapakita ng kahit anong senyales ng myocardial infarction. Ang pasyente ay nasa ilalim lamang ng epekto ng mild sedatives. In short, she is perfectly fine. Ang katahimikan sa hallway ay naging kasing bigat ng semento. Dahan-dahang tumingin si Lorenzo sa kanyang ina, pagkatapos ay sa akin. "Anong ibig sabihin nito?" bulong ni Lorenzo. "Ibig sabihin nito, Lorenzo, ay muli kang niloloko ng iyong ina." Wika ko habang kinuha ang isang digital file mula sa aking tablet. Habang nagkukunyari siyang nag-aagaw buhay upang makuha ang iyong simpatya at itigil ang aking investigasyon, ito ang ginagawa niya sa likod mo. Ipinakita ko sa kanya ang mga bank transfer records. Sa loob ng 10 taon, ang iyong ina ay unti-unting inililipat ang pondo ng iyong shipping company sa kanyang sariling private account sa Switzerland. Hinahayaan kanyang maghirap at malugi habang siya ay nag-iipon ng sariling kayamanan. Ang utang na loob na sinasabi mo, ito ang kabayaran niya sa iyo. Lumapit ako sa kama ni Doña Remedios. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga talukap. Alam kong naririnig niya ako. "Gising na, Remedios," bulong ko. Ang boses ko ay parang hampas ng malamig na hangin. "Ang iyong munting palabas ay tapos na. Ang lahat ng perang ninakaw mo sa sarili mong anak ay naka-freeze na sa ilalim ng aking utos. Wala ka ng gatas na maipapamalimos dahil ang lahat ng pag-aari mo ay pag-aari na ng gobyerno simula sa oras na ito." Biglang dumilat si Doña Remedios. Wala na ang panghihina sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang lilis na galit. "Anak ka ng isang hampas lupa. Wala kang karapatang gawin ito sa akin." Sigaw niya habang pilit na bumabangon, tinatanggal ang mga peking tubo sa kanyang katawan. Napanganga si Lorenzo. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa mahabang panaginip. "Mami, pati ba naman ako pinagnakawan mo?" Ang boses ni Lorenzo ay puno ng hinagbis. Tumingin ako sa kanila. Isang pamilyang gumuho dahil sa sarili nilang kasakiman. "Huwag kang mag-alala, Lorenzo. May matitira pa naman sa inyo. Ang bawat sentimo ng utang na iniwan niyo sa akin, 12 taon na ang nakalilipas, sisiguraduhin kong babayaran niyo yan sa loob ng bilangguan." Tinalikuran ko sila ng walang pag-aalinlangan. Sa bawat hakbang ko palabas ng ospital, naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Ang utang na loob na naging kadena ko noon ay tuluyan ng naputol. Ngunit pagdating ko sa parking lot, nakita ko ang aking sasakyan na bukas ang pinto. Wala ang aking driver. At sa loob, sa upuan ng mga bata,
ay may nakalagay na isang piraso ng papel na may bakas ng puti. Ang audit ay simula pa lamang, Direktor. Ang tunay na laro ay nasa aming mga kamay. Ang graph ng stock market sa aking relo ay biglang nagpula. Hindi lamang ang Remedios Shipping ang bumabagsak. May isang mas malaking puwersa ang sumasabotahe sa buong network ng Bureau. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang oras ang bumibilis ang pag-ikot. Sa gitna ng parking lot ng ospital, ang katahimikan ay naging kasing talas ng isang patalim. Hawak ko ang piraso ng papel na may bakas ng putik. Ang bawat salita ng pagbabanta ay tila isang sumpa na nakaukit sa aking isipan. Ngunit sa halip na manginig sa takot, ang aking mga daliri ay humigpit sa papel hanggang sa magusot ito. Hindi ako ang alana na madaling sindakin noon. Mommy, okay lang po kami. Ang boses ni Leo ang bumasag sa aking pag-aalala. Nakaupo sila sa likod ng sasakyan, payapang naglalaro sa kanilang mga tablet na tila walang panganib na nagbabanta. Leo, Leah, manatili kayo sa loob. Walang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Utos ko habang mabilis na tinitignan ang paligid. Ang aking driver ay nahanap naming nakatali sa loob ng storage room ng parking lot. Walang malay, ngunit ligtas. Alam ko ang ibig sabihin nito. Ito ay isang babala. Isang paalala na ang aking mga kaaway ay hindi lamang ang mga Lorenzo, kundi ang mas malaking sindikatong kinakapitan nila. Kinabukasan, sa kabila ng tensyon, ay ang itinakdang National Cyber Expo sa SMX Convention Center. Ito ang pinakamalaking kaganapan sa teknolohiya, kung saan ang Cybersecurity Bureau ay ang pagunahing host. Ito rin ang pagkakataon na balak gamitin ni Lorenzo upang patunayan na ang kanilang kumpanya ay may halaga pa rin sa gobyerno. Director, the Lorenzo security team is here. They are entering the Capture the Flag competition. Ulat ng aking assistant, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Capture the Flag, isang digital na labanan kung sino ang unang makakapasok sa system at makakakuha ng secret data. Hayaan niyo sila. Sabihin niyo sa mga organizer, mayroon tayong special guests na lalahok ng anonymous. Tumingin ako sa aking kambal. Nakasuot sila ng mga hoodie na tumatakip sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa hamon na nasa harap nila. Hindi nila kailangan ng pangalan. Sapat na ang kanilang katalinuhan upang maging kanilang pagkakakilanlan. Sa malawak na entablado, nakatayo si Lorenzo kasama ang kanyang mga top security officers. Mayabang ang kanyang tayo. Pilit na ipinapakita ang kanyang awtoridad sa harap ng media. We will prove that our systems are impenetrable. Anansyo niya sa lahat. Nagsimula ang kompetisyon. Ang tunog ng mabilis na pagpindot sa mga keyboard ay lumika ng isang kakaibang ritmo sa loob ng hall. Sa malaking screen, makikita ang pag-unlad ng bawat team. Ang team ni Lorenzo ay mabilis na umaabante, nilalagpasan ang mga pader ng security. Ngunit biglang lumitaw ang isang bagong player sa screen. Team Alpha. Sa loob lamang ng 30 segundo, binuwag ng Team Alpha ang lahat ng firewall na itinayo ng mga eksperto ni Lorenzo. Ang bawat bitag na inilagay ng kanyang team ay tila naging laruan lamang. Ang mga audience ay nagsimulang magbulungan. Ang bilis at precision ng Team Alpha ay hindi kapani-paniwala. Who is Team Alpha? Ang narinig kong tanong ng isang commentator. Si Lorenzo ay nagsimulang pagpawisan. Nakita ko ang kanyang pagkataranta habang pilit niyang tinutulungan ang kanyang mga tauhan, ngunit huli na ang lahat. Sa huling bahagi ng kompetisyon, isang mensahe ang lumabas sa malaking screen. Your system is not a wall. It's a door. Thank you for the key. Tumayo ang buong hall sa palakpakan. Natalo ang mga propesyonal ng isang hindi kilalang team. Dahan-dahang lumabas ang kambal mula sa kanilang pwesto, hinubad ang kanilang mga hoodie, at tumayo ng may dangal sa harap ng lahat. Naglakad ako patungo sa entablado. Ang tunog ng aking sapatos ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng hall.
Ang bawat hakbang ko ay tila isang martilyo na dumudurog sa natitirang yabang ni Lorenzo. Mr. Lorenzo, tawag ko sa kanya nang marating ko ang gitna. Mukhang kailangan niyo pang pag-aralan ng ibig sabihin ng seguridad. Kung ang dalawang bata ay kayang wasakin ang inyong kumpanya sa loob ng ilang minuto, paano pa ang buong bansa? Si Lorenzo ay tila naging estatwa. Tumingin siya kay Leo, pagkatapos ay kay Lia. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sariling mga mata sa mukha ng aking mga anak. Isang pagkakakilanlan na hindi na niya maaaring itanggi. Leo? Lia? Bulong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. You are geniuses. Lumapit si Lia kay Lorenzo. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng takot. Mister, ang computer ay hindi nagsisinungaling. Ang tao lang ang gumagawa niyan. Wika niya bago kami tinalikuran. Hinawakan ko ang mga kamay ng aking mga anak at sinimulang maglakad palayo. Naramdaman ko ang titig ni Lorenzo sa aming likuran. Isang titig na puno ng paghahangad na makuha ang mga bagay na matagal na niyang sinayang. Ngunit bago kami makalabas ng hall, Isang marahang tunog ng pag-vibrate ang naramdaman ko mula sa aking bulsa. Isang text message mula kay Lia ang lumabas sa aking sariling watch. Mommy, while I was inside their server, I took more than just the flag. I took his DNA profile from his health records. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Tumingin ako kay Lia at nakita ko sa kanyang mga mata ang isang talino na kung minsan ay nakakatakot na para sa isang bata. Bakit mo ginawa yon, Lia? Bulong ko. Because, Mommy, kailangan nating malaman kung bakit kamuha siya ni Leo sa mga lumang litrato sa iyong itinatagong folder. Sagot niya nang may kapanatagan na tila isang matanda. At Mommy, nakuha ko na ang result. He is 99.9% our biological father. Ang mundong binuo ko sa loob ng 12 taon ay tila nayanig sa isang pangungusap. Ang lihim na pilit kong itinago ay ngayon ay hawak na mismo ng aking mga anak. Mami, bakit siya kamukha ni Leo sa mga lumang litrato? Tanong ni Lia, at ang kanyang tinig ay tila isang patalim na bumabaon sa aking puso. Hindi ako nakasagot. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang habambuhay na paghihintay. Ang katotohanan ay narito na, at wala na akong ibang mapagtataguan. Ang tanong ni Lia ay, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema, ngunit hindi ako pwedeng mamatay sa sakit. Tumingin ako sa labas ng bintana ng aking opisina, kung saan ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga hiyas na nakakalat sa madilim na pelus. Ang bawat tibok ng aking puso ay nararamdaman ko sa aking lalamunan. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Lia, Leo? Ang boses ko ay matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang biology ay nabibigay lamang ng buhay. Ngunit ang pag-ibig at sakripisyo ang bumubuo sa isang magulang. Ang lalaking nakita nyo ay bahagi lamang ng isang nakaraang matagal ko nang ibinaon. Hindi siya ang inyong ama. Siya ay isang pagkakamali. Tumingin ang kambal sa isa't isa. Nakita ko ang pag-unawa sa kanilang mga mata. Sila ay mga henyo, at alam nila na sa mundong ito, ang katotohanan ay may iba't ibang mukha. Lumapit si Leo at hinawakan ang aking malamig na kamay. Mommy, we don't need him. We only need you. Ngunit ang mundo ay hindi tumitigil para sa aking kapayapaan. Bumukas ang pinto ng aking opisina nang walang babala. Pumasok ang aking Chief of Security. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Director, si Mr. Lorenzo ay nasa lobby. Ayaw niyang umalis. He's causing a scene, Director. Pinagtitinginan na siya ng mga empleyado. Hayaan siyang pumasok. Malamig kong utos. Gusto ko siyang tapusin dito mismo, sa harap ng aking korona. Pagpasok ni Lorenzo, tila isang bagyo ang sumunod sa kanya.
Ngunit hindi ito ang bagyo ng kapangyarihan, kundi ang bagyo ng isang lalaking nawawala na ng katinuan. Ang kanyang uniforme ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay tila hindi naayos ng ilang araw. At ang kanyang mga mata ay mapulang-mapula. Nang makita niya ako, ang kanyang mga tuhod ay tila nawala ng lakas. Isang marahang tunog ng pagtama ng buto sa sahig ang narinig sa loob ng tahimik na silid. Lumuhod si Lorenzo sa harap ko. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila nagmamakaawa sa isang diyosa. Alana, patawarin mo ako. Ang boses niya ay basag, puno ng pait na tila isang gamot na mahirap lunukin. Napatunayan ko na ang lahat. Ang aking ina, si Bianca, niloko nila ako. Ipinakita sa akin ng aking private investigator ang mga ebidensya ng pagmamanipula nila sa mga litrato mo noon. I was blind, Alana. I was a fool. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ang tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila mga hakbang ng kamatayan patungo sa kanya. Lumapit ako ng sapat upang makita ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo. Fool? Tumawa ako ng mahina. Isang tawang walang kasing talas. Ang salitang fool ay masyadong mababaw para sa iyo, Lorenzo. Pinili mong maniwala sa kasinungalingan dahil mas madali yon kaysa sa manindigan para sa iyong asawa. Pinili mong itapon ang iyong buntis na asawa sa gitna ng bagyo dahil mas mahalaga sa iyo ang iyong pride. Gagawin ko ang lahat, Alana. Ibalik mo lang ang mga anak ko. Sigaw niya habang sinusubukang abutin ang laylayan ng aking suit. I deserve to be their father. May karapatan ako. Mabilis akong umatras. Tila nandidiri sa kanyang haplos. Karapatan? Nung gabing iyon, Lorenzo, nung marinig mo ang iyak ko sa labas ng iyong gate, at mas pinili mong lakasan ang tunog ng iyong telebisyon, dun mo nawala ang lahat ng iyong karapatan. Ang mga batang ito ay hindi mo ari-arian. Sila ay mga tao na hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon na mabuhay sa iyong isipan. Alana, please. We can be a family again. Pagmamakaawa niya. Ang kanyang mga luha ay pumapatak na sa aking mamahaling alpombra. Family? Muli akong tumawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tawa ko ay puno ng pangungmutya. Ang pamilyang sinasabi mo ay namatay na sa ulan 12 taon na ang nakalilipas. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay hindi ang Alana na maaari mong bulahin o takutin. Ako ang babaeng wawasak sa lahat ng natitira sa iyo. Lumingon ako sa aking chief of security. Ilalabas ang lalaking ito at tawagan ang media. Sabihin sa kanila na ang dating Captain Lorenzo ay tinatangkang iharas ang direktor ng cybersecurity upang itigil ang investigasyon sa kanyang pamilya. Let the public see the beggar that he is. No, Alana, wag! Sigaw ni Lorenzo habang hinihila siya ng 2 malalaking security officers palabas ng pinto. Ang kanyang pagsisigaw ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, tila isang huni ng isang hayop na nasasaktan. I love you, Alana. Patawarin mo ako. Nang sumara ang pinto, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa akin. Nanatili akong nakatayo, hindi gumagalaw, hanggang sa naramdaman ko ang marahang paghaplos ni Leah sa aking likuran. Mommy, you did the right thing. Bulong niya. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na kalamnan. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na tila sumasabog sa aking dibdib. Ngunit bago pa ako makapagsalita, ang aking computer ay nag-release ng isang mataas na tono ng alerto. Isang malaking transaksyon ang lumabas sa screen. Ang Remedios Shipping ay naglipat ng bilyon-bilyong piso sa isang unknown offshore account sa loob lamang ng 3 segundo. Kasunod nito ay ang isang mensahe na direktang nakalink sa aking personal encryption. Ang iyong dating asawa ay isang istorbo lamang, Direktor. Habang abala ka sa kanyang pagluhod, ang barkong naglalaman ng lahat ng ebidensya ay papaalis na sa Port of Manila. Ngayong gabi,
mawawala ang lahat ng iyong pinaghirapan. Tumingin ako sa orasan. 10:00 na ng gabi. Ang ulan sa labas ay nagsisimula na namang bumuhos. Tila isang malupit na pag-ulit ng kasaysayan. Isara ang lahat ng exit sa port. Utos ko sa aking team sa pamamagitan ng intercom. Ngayong gabi, hindi lang mga dokumento ang huhulihin natin. Huhulihin natin ang mga daga sa kanilang sariling lungga. Lumingon ako sa kambal. Manatili kayo rito kasama ang security. Mommy has to finish this war. Ang mga sirena sa malayo ay nagsimulang tumunog. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay kumikislap laban sa basang kalsada. Ang laro ay nasa rurok na at sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, ako ang magsasara ng huling pahina. Mulay, ang ulan ang naging saksi sa aming pagtatagpo. Ang Port of Manila sa ilalim ng madilim na langit ay tila isang malaking sementeryo ng mga bakal na container. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa lamig ng gabi. Ngunit hindi na ako ang basang-basang babae na nanginginig sa takot. Sa pagkakataong ito, ang bawat pagpatak ng ulan sa aking itim na trench coat ay tila mga bala ng pag-asa. Sa dulo ng Pier 13, ang barkong MV Remedios ay naghahanda ng tumulak. Ang usok mula sa simpanya nito ay humahalo sa makapal na ulap. Nakita ko sila mula sa malayo. Sina Bianca at Doña Remedios. Nagmamadaling umakyat sa gangplank habang may bitbit na mga maletang puno ng sikreto. Itigil ang lahat ng operasyon! Ang boses ko, na pinalakas ng megaphone, ay umalingaw sa buong port. Nilulunod ang tunog ng makina ng barko. Kasunod dito ay ang nakasisilaw na liwanag ng mga searchlight mula sa 4 na SWAT van na mabilis na pinalibutan ang pier. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga sirena ay lumikha ng isang magulo ngunit sining ng katarungan sa basang semento. Huminto ang lahat. Ang mga tauhan sa barko ay itinaas ang kanilang mga kamay. Dahan-dahan akong bumaba mula sa aking sasakyan, ang bawat hakbang ko ay dahan-dahan at puno ng awtoridad, tila isang reynang naglalakad sa sariling palasyo. Alana, wala kang karapatang pigilan ang barkong ito. Ito ay private property, sigaw ni Bianca mula sa itaas. Ang kanyang magandang gown ay basa na at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Nawala na ang lahat ng bakas ng kanyang pagiging sopistikada. Sa ilalim ng Executive Order 402, ang Cybersecurity Bureau ay may kapangyarihang isequester ang anumang asset na may kinalaman sa economic espionage. Tugon ko ng may malamig na ngiti. At ang barkong yan? Punong-puno yan ng mga server na naglalaman ng mga ninakaw ninyong data mula sa gobyerno. Wala kang ebidensya! Sigaw ni Doña Remedios habang nakahawak sa railings ng barko. Mamatay ka na sana sa inggit, Alana. Malinis ang aming pangalan. Hindi ko sila sinagot. Sa halip, itinaas ko ang aking tablet. Sa isang pindot ng aking daliri, ang malaking digital screen sa gilid ng command center ng port ay bumukas. Doon, ipinakita ang real-time data transfer na nagaganap mula sa barko patungo sa isang server sa labas ng bansa. Ngunit ang destinasyon ay nabago. Salipin sa aking mga anak, Doña Remedios. Wika ko, habang tinitingnan sila ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng data na sinusubukan ninyong itakas ay kasalukuyan ng kinokopya sa main server ng National Intelligence. At ang mas malala, ang makina ng barkong ito ay nakalock na sa aking command. You are not going anywhere. Isang marahas na tunog ng pagtigil ng makina ang narinig mula sa barko. Kasunod ang biglang pagkawala ng mga ilaw nito. Ang MV Remedios ay naging isang malaking anino na lamang sa gitna ng dagat. Nawalan ng balanse si Bianca at napaluhod sa gangplank. Nakita ko ang desperasyon sa kanyang mga mata. Sa kabila ng ulan, nakita ko rin si Lorenzo, nakadarating lang, hinihingal at basang-basa, nakatingin sa kanyang ina at asawa na ngayon ay pinalilibutan na ng mga armadong operatiba. Mama, Bianca,
Totoo ba ang lahat ng ito? Ang boses ni Lorenzo ay tila isang mahinang bulong na tinangay ng hangin. Ngunit hindi na sila nakasagot. Ang mga SWAT team ay nagsimulang umakyat sa barko. Ang tunog ng mga bakal na posas na naglalapat ay naging musika sa aking pandinig. Director, we have secured the suspects. Ulat ng field commander. Lumapit ako kay Bianca, na ngayon ay hinihila na pababa ng mga pulis. Huminto siya sa harap ko. Ang kanyang mukha ay puno ng lason at pot. Akala mo ba ay tapos na ito? Papatayin kita, Alana. Sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Bago pa man makasagot ang mga security, isang mabilis na pagkilos ang nangyari. Nakawala si Bianca sa pagkakahawak ng isang pulis at mabilis na kinuha ang isang maliit na baril na nakatago sa loob ng kanyang basang purse. Isang nakabibinging putok ang bumasag sa ingay ng ulan. Naramdaman ko ang init sa aking kaliwang balikat, ngunit mas matindi ang gulat nang makita ko ang isang figura na humarang sa harap ko. Si Lorenzo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang puting uniforme ay mabilis na nabalutan ng pulang likido na tila isang bulaklak na biglang bumuka sa gitna ng bagyo. Lorenzo! Sigaw ni Doña Remedios na tila isang baliw. Bumagsak si Lorenzo sa semento. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Puno ng isang huling mensahe na hindi na niya kailangang bigkasin. Ang marahas na paghampas ng mga alon sa pantalan ay tila isang malungkot na palakpakan para sa isang trahedyang ako ang huling nakatayo. Isarang lahat ng exit! Sigaw ko habang hawak ang aking balikat. Ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo, ngunit ang aking isipan ay nanatiling matalas. Ngayong gabi, lahat ng utang ay babayaran. Kahit sa dugo. Ang amoy ng aspalto, ulan, at malapot na dugo ay tila nanatili sa aking pang-amoy habang nakatayo ako sa likod ng one-way mirror ng interrogation room. Ang aking kaliwang balikat ay maayos nang nabalutan ng benda sa ilalim ng aking bagong suit. Ang kirot ay naroon pa rin, ngunit ito ay isang maliit na abala lamang kumpara sa bigat ng katarungang malapit ng igawad. Sa kabilang panig ng salamin, nakaupo sina Bianca at Doña Remedios. Wala na ang kanilang marangyang aura. Ang suot nilang mga gown ay gusot at may mansa ng putik mula sa pier. Si Bianca ay hindi tumitigil sa pag-iyak ng malakas, habang si Doña Remedios ay nananatiling nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mesa na tila sinusubukan pa ring kontrolin ang isang mundong gumuho na. Pumasok ako sa silid. Ang tunog ng pag-lock ng pinto sa aking likuran ay umalingaw, isang malinaw na hudyat na wala na silang takas. Nanatili akong tahimik habang inilalapag ang isang makapal na asul na folder sa harap nila. You monster! How could you do this to your own family? Ang boses ni Bianca ay puno ng lason. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Dahil sa'yo, nabaril si Lorenzo. It's all your fault. Dahan-dahan akong umupo. Ang aking bawat galaw ay kontrolado at puno ng lamig. Hindi ako ang humugot ng baril, Bianca. At hindi ako ang nagtaksil sa bansa para sa pera. Ang tanging ginawa ko ay buksan ng ilaw upang makita ng lahat ang mga dagang nagtatago sa dilim. Alana, iha! Ang boses ni Doña Remedios ay biglang lumambot. Isang huling pagtatangka ng manipulasyon. Pag-usapan natin ito. Isipin mo ang dangan ng pamilya. Isipin mo ang magiging tingin ng mga bata sa kanilang lola at ama. We can fix this quietly. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kanyang pagtawag sa akin ng iha ay tila isang insulto sa bawat gabing iniyak ko noon. Dangal? Marahan kong tanong. Ang boses ko ay parang hampas ng yelo. Nawala ang dangal nyo nung sandaling ibenta nyo ang logistics data ng Philippine Coast Guard sa mga dayuhang sindikato. Ang kasong kinakaharap nyo ay hindi na lamang paninirang puri o pagnanakaw.
It is economic sabotage and high treason. Walang tahimik na paraan para ayusin ang pagbebenta sa sariling bayan. Binuksan ko ang folder. Ipinakita ko ang mga litrato ng mga server na nakuha sa barko. Dito nakatago ang lahat. Ang bawat transaksyon, ang bawat pirma mo, Remedios. Isinama mo pa ang mga pirma ni Lorenzo nang wala siyang kaalam-alam. Ginamit mo ang sarili mong anak bilang panangga sa iyong mga krimen. Anak ko siya. I gave him everything. Sigaw ni Remedios. Ang kanyang maskara ng pagiging mahinahon ay tuluyan ng nabasag. You are just a nobody. Isang hampas lupa na pumasok sa aming buhay. Wala kang karapatang hatulan ako. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Sapat na upang makita niya ang sariling refleksyon sa aking mga mata. Ang hampas lupang sinasabi mo, Remedios, ang siyang nagmamay-ari na ng lahat ng lupain sa inyong probinsya. Ang mansyong tinitirhan nyo? Pinili ko na yon mula sa bangko noong nakaraang buwan. Sa oras na lumabas kayo rito patungo sa bilangguan, wala na kayong bahay na babalikan. Wala na kayong pangalan. You are now officially nothing. Napasinghap si Bianca, ang kanyang pag-iyak ay biglang tumigil. Ang katotohanan ng kanilang pagbagsak ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik sa kanya. How about Lorenzo? Tanong ni Bianca sa isang mahinang boses. He survived the surgery. Sagot ko ng walang emosyon. Ngunit ang kanyang karera sa militar ay tapos na dahil sa mga dokumentong pinirmahan ni Remedios gamit ang kanyang pangalan. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbabayad ng mga utang na hindi niya alam na kinuha niyo. He is safe, but he is broken. At iyon ang pinakamabigat na parusa para sa isang lalaking inuna ang pride kaysa sa katotohanan. Isang marahang katok ang narinig sa pinto. Pumasok ang aking assistant at may iniabot na isang maliit na sobre. Ito ay isang sulat na iniwan ni Lorenzo bago siya dinala sa recovery room. Tinitigan ko ang sobre, ngunit hindi ko ito binuksan. Sa halip, kinuha ko ang aking lighter at sinilaban ang sulat sa harap ni Bianca at Remedios. Pinanood namin tatlo ang unti-unting paglamon ng apoy sa mga salitang humihingi ng tawad. Hindi ko kailangan ang kanyang pagsisisi, wika ko habang ang abo ay nahuhulog sa sahig. Ang katarungan ay hindi tungkol sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa pagtatama ng timbangan. At ngayong gabi, ang timbangan ay pantay na. Tinalikuran ko sila. Habang naglalakad ako, palabas ang interrogation room, narinig ko ang huling pagsigaw ni Remedios. Isang boses na puno ng desperasyon at kawalan. Ngunit sa bawat hakbang ko sa pasilyo, ang boses na iyon ay unti-unting humihina. Tila isang anino na nilalamon ng liwanag. Pagdating ko sa aking sasakyan, naroon ang kambal. Mahimbing silang natutulog. Ang kanilang mga ulo ay magkapatong. Hinaplos ko ang pisingi ni Leo. Pagkatapos ay kay Lia. Sila ang aking tagumpay. Sila ang aking kapayapaan. Lahat ng exit ay sarado na, Direktor. Ulat ng field commander sa aking earpiece. Good. Transfer the suspects to the high-security detention center. Case closed, utos ko. Tumingin ako sa madilim na langit. Ang ulan ay tumila na, at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilay sa dulo ng dagat. Ang digmaan ay tapos na, at ang reyna ay nananatiling nakatayo. Hindi dahil sa siya ay nanalo sa laban, kundi dahil siya ay sapat na matatag upang iwanan ang lahat ng sakit sa likuran. Ang sikat ng araw na tumatama sa aking mukha ay hindi na nagdadala ng hapdi ng kahapon. Sa halip, ito ay tila isang marahang haplos ng kalayaan. Nakatayo ako sa harap ng malaking gate ng mansyon ng mga Lorenzo, ang lugar kung saan 12 taon na ang nakalilipas ay itinapon ako na parang basura sa gitna ng ulan. Ngunit ngayon, ang pangalang nakaukit sa gintong plak sa pader ay hindi na Lorenzo. Ito ay Bahay ni Alana, tahanan para sa mga kababaihan. Ginawa kong isang pundasyon ang kanilang dating mansyon, isang shelter para sa mga biktima ng domestic abuse
at pang-aapi. Ang bawat silid na dati ay puno ng panlalait at kasakiman, ay ngayon ay puno na ng tawa ng mga batang binibigyan ng bagong pagkakataon. Ito ang aking pinakamataas na uri ng paghihigante. Ang gawing simbolo ng pag-asa, ang dating simbolo ng aking pagdurusa. Ang balita ngayong umaga ay punong-puno ng hatol ng korte. Si Doña Remedios at Bianca ay nahatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo dahil sa economic sabotage at treason. Nakita ko ang kanilang mga larawan sa pahayagan. Suot ang kulay kahel na uniforme, wala ng mga alahas, at ang kanilang mga mukha ay tuyot at puno ng takot. Ang hiya na pilit nilang iniwasan ay ngayon ay naging kanilang habambuhay na anino sa loob ng rehas. Mommy, look! The new system update is 100% complete. Ang boses ni Leo ay nagpabalik sa akin sa realidad. Nakaupo sila ni Leah sa garden. Ang kanilang mga laptop ay nakapatong sa isang marmol na mesa. We also integrated the security protocols for the foundation, Mommy. No one can track the location of the women staying here. Daddad ni Leah nang may pagmamalaki. Mumiti ako sa kanila. Ang aking mga anak, ang aking tunay na legacy. Sila ang mga henyo na bumuo sa aking muling paggabangon. Ang talino na dati ay gustong gamitin ng mga Lorenzo para sa kasamaan, ay ngayon ay ginagamit na para sa kabutihan ng nakararami. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang aking assistant at may iniabot na report. Director, tungkol po kay Mr. Lorenzo. He was officially discharged from the hospital yesterday. At nasaan siya ngayon? Tanong ko ng walang emosyon. Nasa isang maliit na paupahang kwarto sa labas ng syudad, Direktor. Lahat ng kanyang bank accounts ay nasekwester na ng gobyerno para pambayad sa mga danyos ng kumpanya. He is working as a security consultant for a small firm, but most of his salary goes to the legal fees for his mother's case. He is alone, Director. Tumango ako. Hindi ko naramdaman ng awa. Ang kanyang kalagayan ay bunga ng kanyang sariling mga desisyon. Ang mamatay sa gitna ng bigmaan ay madali. Ngunit ang mabuhay sa gitna ng pagsisisi at kawalan ay isang mas masakit na parusa. Sa bawat gabi na siya ay mag-iisa. Maaalala niya ang mukha ng babaeng itinapon niya at ang mga anak na hinding-hindi na niya matatawag na kanya. Direktor, may sulat po siyang ipinapabigay. Sabi ng aking assistant, iniabot ang isang maliit at gusot na sobre. Tinitigan ko ang sobre sa loob ng ilang segundo. Hindi ko na kailangang basahin ang nakasulat doon. Alam ko ang bawat salitang humihingi ng tawad, bawat pangakong huli na. Dahan-dahan kong pinunit ang sobre sa maliliit na piraso at hinayaan ang hangin na tangayin ang mga ito patungo sa kung saan. Ang aking panahon para sa kanyang mga salita ay tapos na. Mommy, tara na. The gala for the foundation starts in an hour. Tawag ni Leah habang inaayos ang kanyang maliit na blazer. Coming, sweetheart, sagot ko. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan. Ang bawat hakbang ko ay matatag at puno ng kaganapan. Suot ko ang aking director's badge, hindi bilang simbolo ng kapangyarihan, kundi bilang katunayan na ang isang babaeng galing sa putikan ay kayang lumipad ng mas mataas pa sa mga bituin kung siya ay may tamang paninindigan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, lumingon ako sa huling pagkakataon. Ang madilim na ulap ng aking nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng asul na langit. Ang ulan ay nagbigay daan sa isang bagong tagsibol. Ang pangalang Alana ay hindi na pangalan ng isang biktima. Ito ay pangalan ng isang reyna na nagmula sa sarili niyang abo. At sa mundong ito ng mga code, kasinungalingan, at pagtataksil, napatunayan ko na ang pinakamalakas na firewall ay ang isang pusong natutong tumayo para sa sarili. Ang aking kwento ay hindi natatapos sa pagigigante. Ito ay nagsisimula pa lamang sa aking tunay na kalayaan. Ang dapit hapon sa baybayin ng Maynila ay nagbibigay ng isang kulay asul
at lilang liwanag sa langit. Tila isang painting na dahan-dahang natutuyo sa hangin. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay sumasayaw patungo sa itaas. Nawawala sa malawak na kalawakan. Tila ang mga alaala ng pait na 12 taon kong dinala. Sinasabi nila na ang oras ang nagpapagaling sa lahat ng sugat. Ngunit para sa akin, hindi oras ang naghilom sa akin, kundi ang sarili kong mga desisyon. Ang mga pilat sa aking puso ay hindi na mga tanda ng sakit, kundi mga medalya ng aking pagkapanalo. Madalas kong maisip kung nasaan na ang mga taong minsang naging bagyo sa aking buhay. Sa loob ng Correctional Institute for Women, ang katahimikan ay ang tanging kasama ni na Remedios at Bianca. Balita ko ay hindi na sila nag-uusap. Ang kanilang kasakiman na dati ay nag-uugnay sa kanila ay ngayon ang pader na naghihiwalay sa kanila. Ang hiya na iniwan nila sa aking pagkatao ay ngayon ay kanila ng pasan-pasan habang buhay. Iyon ang batas ng karma. Hindi ito laging mabilis, ngunit sisiguraduhin itong sapat ang bigat ng kabayaran. At si Lorenzo? Minsan ay nakikita ko ang kanyang pangalan sa mga lumang file. Isang anino na lamang siya ng lalaking dati kong hinangaan. Ang kanyang pagsisisi ay tila isang walang katapusang kanta na wala nang nakikinig. Tinuruan ko ang aking sarili na ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik ng tiwala. Pinatawad ko siya, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng kahit anong bigat sa aking paglalakbay. Ngunit ang pagpapatawad na yon ay may kasamang hangganan. Isang pader na hinding-hindi na niya muling matitibag. Mommy, look at the stars! Ang ganda ng constellation mayong gabi. Ang boses ni Leah ay puno ng pagkamangha. Lumapit ang kambal sa aking tabi. Leo at Leah, ang aking simula at dulo. Sila ang nagturo sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa galit, kundi sa kakayahang bumuo ng isang magandang kinabukasan mula sa mga guho ng nakaraan. Mommy, are you happy? Tanong ni Leo habang nakatingin sa malayo. Huminga ako ng malalim. Ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa aking buhok. Higit pa sa masaya, Leo, ako ay malaya. Ang aking mensahe sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay simple lamang. Huwag matakot sa ulan. Ang bagyo ay hindi dumarating para wasakin ka, kundi para linisin ang iyong landas mula sa mga taong hindi nararapat sa iyong tabi. Ang pagiging mabuti ay isang hiyas, ngunit ang pagiging matalino at matapang ay ang iyong sandata. Huwag hayaang ang iyong sakripisyo ay maging kadena ng iyong pagkaalipin. Dahan-dahan kong inilapag ang aking tasa at niyakap ang aking mga anak. Ang init ng kanilang mga bisig ay ang tanging kumpirmasyon na kailangan ko. Ang reyna ay hindi na naghihintay ng tagapagligtas. Siya na ang tagapagligtas ng kanyang sarili. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot tanaw, alam ko na ang bawat bukas ay isang blankong pahina, na ako na ang may hawak ng panulat. Ang dilim ay wala ng kapangyarihan sa akin. Dahil ako mismo ang naging liwanag sa sarili kong gabi. Ang laban ay tapos na. At sa wakas, ang kapayapaan ay akin na.